Yon guys, kamusta? Kamusta kayong lahat at welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano tumingin at bumili ng second hand na GoPro para di kayo may scam. Alright, let's go! Low budget na intro. Tunog tao. Before tayo mag-start, this video ay hindi lang naman siya para sa GoPro. Pwede rin siya sa ibang action camera like DJI, yung Yi, or iba pa. Maraming action camera eh. Hindi ko lang kabisado lahat. Okay, start na tayo. Bali, ito nga pala yung nabili kong GoPro. Itong GoPro 11 Black. So pag-check ng unit, kapag bibili kayo ng second hand, una muna nyong i-check ay itong lens. Para matanggal tong lens cap ay push nyo lang, then twist, counterclock. Diba ang tigas? Yan. Gamitin lang natin ang technique. Yan. Gamitin natin tong case na to para matanggal tong lens cover clockwise. Hop. Yan. Okay, so hanggat maaari ay walang scratch itong pinaka lens natin, kasi ang pangit na ng quality ng picture at saka ng video na makukunan natin. Sa pagbalik ng lens cover, yan, baliktad lang, push, tapos counterclock. Yan. Okay, number 2 ay yung mga removables. Mga removables ay itong lens cover, itong side door, at itong paa. Make sure na walang gasgas itong lens cover, especially dito sa area na to kung saan nakatapat yung pinaka lens ng camera. Tapos ito rin, itong battery cover or yung side door. And so make sure lang na nailalak siya ng maayos para if ever na gagamitin nyo siya underwater ay di siya papasokin ng tubig. Pero I advise kung gagamitin nyo siya sa tubig ay gamit kayo neto. Yan, ito, waterproof case. Then last one is ito, make sure lang na intact pa rin siya. Check nyo lang kung may damage. Yan, wala naman. So itong tatlong to ay replaceable naman yan lahat. So kung may damage ay pwedeng nyo namang yang palitan. Okay, regarding dito sa lens cap, removable to from Hero 5 to Hero 12 as per recording, maliban sa GoPro Hero 8 Black. Third ay yung mismong body. Yan, check nyo yung pinaka body kung meron ba siyang mga scratches or mga damages. So depende na yan sa inyo kung gaano kayo kaselan sa unit. So yung sa akin may mga mangilan-ngilan pero minimal lang naman, wala naman siyang problema para sa akin. Pang-apat ay itong screen. Meron tayong dalawang screen dito sa GoPro 11. Itong main screen sa likod at itong screen sa harap. So check nyo, baka may basag yung functionality niya, kung nagre-response ba siya ng maayos. So para ma-check natin ay kailangan natin siyang lagyan ng battery. Wala naman siyang basag sa harap. Ayan o, hello, dito tayo. Yan, wala rin naman siyang basag, okay din naman siya. Check natin yung response, kung nag-work ba yung touch. Yan, okay naman. So okay yung screen niya, walang basag at nag-work. Okay, next natin is yung buttons. Meron siyang dalawang button, itong mode tsaka itong shutter. Check nyo rin kung nagre-response ba yung mga buttons. Yan. Okay, ito yung mode. Yan, try natin. Yan, try din natin mag-record. Okay naman, nagre-record naman siya. Then off natin. Then try natin yung quick start using shutter button. Yan, yung trabaho niya is from turn off, kahit hindi mo na siya i-on ay mag-auto record na siya. Then pag pinindot ulit natin tong shutter button ay mag-stop yung recording, then diretso turn off. Yan, okay, working. Next naman natin is yung battery. Dun sa bibili yung unit, make sure na hindi siya bloated. Paano ba malalaman kung bloated? Madali lang naman. Try natin siyang i-remove. Then ito, hilahin nyo lang to. Yan, malalaman nyo naman yung bloated kapag once na sinalpak nyo siya at medyo mahirap na siyang tanggalin. Indication yon na bloated na siya. Then isa pa ay lagay nyo lang siya sa flat na surface. Try natin dito. Lagay nyo lang siya sa flat, tapos paikutin nyo siya ng ganyan. Pagka umiikot na talaga siya ay bloated na yan. Tsaka mapapansin nyo naman na lobo na yung gitna niya. As per advice, kung bloated na yung battery ay huwag nyo na talagang gamitin. Bili na lang ng bago. Okay, next naman natin ay yung memory card. Kung bibili kayo ng second hand na unit at may kasama ng SD card ay mas okay. Pero kung wala ay magdala kayo. And I suggest itong SanDisk Extreme Pro para matest nyo itong memory card slot at para makapag-record din kayo ng photo at ng video. Para tanggalin, push lang, and then pagka ilalagay ay push lang din. Yan. Regarding din pala dito sa memory card, kung hindi compatible or fake
yung memory card na gamit nyo ay magkakaroon naman siya ng SD card error dito sa my screen. Next naman natin ay yung charging. So try natin siya i-charge using power bank. Ipakan natin ng battery. So very important, dala kayo ng power bank at saka type C, kasi type C na tong GoPro para matest nyo kung nag-charge ba yung unit. Ayan, dati ilaw siya. Ayan, since may kasama siyang charger ay try na rin natin. Salpak lang. Ayan, may ilaw lahat, so okay din siya. Next natin ay try natin yung actual recording ng photo at saka video. On lang natin siya, and record lang kayo kahit mga 10 seconds recording ay okay na yun. Try nyo din mag photo and then preview. Ito yung photo kanina, and then ito naman yung video. Ayan, make sure na preview din siya. So okay naman. Next naman natin ay yung voice command. On lang natin yung unit, tap pababa. Itong part na to para sa Hero 11 Black. Sa ibang unit hindi ko kabisado, pero makikita nyo naman tong parang pinaka symbol na to. So on lang natin siya. Pag naka blue na siya, yun, okay na yan. Voice control on. So try natin. GoPro start recording. Yan, so nag-record na siya without tapping itong shutter button. Then off naman natin siya using voice command. GoPro stop recording. Sa paggamit ng voice command, make sure lang na tama at saka clear yung pronunciation. Then as long as possible, try nyo siya sa medyo tahimik na lugar para mas makapture ni GoPro yung boses nya. Next naman natin is yung audio. Meron kasi itong dalawang internal microphone, ito at saka ito. Then tatry din natin itong mic adapter. It's either mic adapter or yung media mode. So ito lang yung available natin, pero okay na rin naman to. Okay, so try natin mag-record ng audio. Yan. So, hello, sound check, mic test 1 2. Hello, sound check, mic test 1 2. Ayan, preview natin. Hello, sound check, mic test 1 2. Hello, sound check, mic test 1 2. Yan, so okay naman. Okay yung audio. Okay, so next na natin tong mic adapter. Kailangan lang muna natin gamitin yung microphone na itong Hero 4 Silver. Wala na kasi ang extra mic. Hindi pala, kaya hindi natin magagamit tong Boya mic kasi ito ay merong 3 line. So hindi siya pwede rito. Dapat is yung 2 lines lang, tulad ng gamit natin dito sa Hero 4 Silver. Kaya bali ito yung setup natin ngayon. Itong GoPro 11, nakakabit tong mic adapter, tapos itong mic. Hello, 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 hello. Hello, 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 sound check. Sama natin is yung GoPro app. Try din natin kung may connect natin siya sa Quick App ng GoPro. Download kayo ng Quick App kung wala pa, pero kung meron na ay ganito lang naman siya kadali. So open nyo lang yung Bluetooth tsaka yung location. Ito sa GoPro, sa may taas ng 3 dots, ayan may symbol ng GoPro tapos plus. Ayan, click nyo lang yan, then magsa-search na siya sa camera. So click nyo lang to kung ano yung unit nyo. Sa akin is itong 11 Black. Then may instruction naman dito na lalabas, sundan nyo lang. Dito sa preference, swipe down, then left, tap yung preference, and then wireless connection, tap nyo yung connect device, and then GoPro Quick App. Yan, tapos continue lang. Yan, kusa na siyang mag-search. Connect, fair, connect, fair. Yan, connected na. Pwede nyo siyang pangalanan kung gusto nyo. Sa akin, yun na lang, yung default Hero 11 Black. Yan. So dito sa app ay pwede kayong mag-record, pwede kayong magpalit ng settings, at pwede kayong mag-live stream, view media, itong on-off button, settings. Yan, ito yung settings nya. At itong preview. So sa pag-preview ay kailangan nyo i-on yung Wi-Fi. Ayan guys, so connected na. Kung gusto nyo makita yung pagmumukha nyo dyan sa may screen ng phone nyo, pwede nyo gamitin tong app. Pero dito kasi sa GoPro 11 may screen na rin naman yung harap nya, so hindi ko na rin kailangan to. Medyo nahirapan pala ako mag-connect kanina kasi may binago pa akong settings, so baka ma-encounter nyo to. Sabihin ko na lang din. Bali dito sa preference, wireless connection, itong Wi-Fi band,
Kanina kasi is naka 5 GHz siya. So nilipat ko lang sa 2.4, then yun, okay na. Hey guys, malapit na tayong matapos, konti na lang. At ang next natin ay paano ba natin ma-avoid yung overprice. Ang pinaka maganda dyan ay gamitin nyo yung marketplace sa reference sa mga presyo. Pwede rin kayo mag-join sa mga Facebook group para makita nyo kung ano ba yung presyohan ng bibili nyong unit. So sa pag-check ng price ay nakadepende siya sa condition ng mismong unit at inclusion ng bibili nyo. So sa akin ito lahat ng inclusion niya, limang battery, may memory card, may kasamang Telecel na cage, waterproof, itong plastic, itong charger, tsaka itong mic ay nagkakahalaga ng 17,000. So 17k ko siya nabili. As per recording, ang price nito ay nagre-range sa 15 to 20,000. Ayun nga, depende sa inclusion. Meron din mga nagbebenta nito na unit lang ay nasa 15k. So for the price, I think ay reasonable na yung presyo niya. Ang last topic natin ngayon ay paano ba natin may iwasan yung scam. So sobrang daming naglipa ng scammer ngayon, at ito yung mga tips ko sa inyo para maiwasan yung ma-scam. First tip is iwasan nyo yung payment first policy. Ang daming mga seller na nag-ask ng down payment para daw mapa-reserve sa inyo yung unit na bibili nyo. Then once na ipadala nyo na, yun, bigla na silang maglalahong parang bula. Parang siya nung iniwang ka. Second tip ay meet up. Hanggat maaari, meet up talaga kayo para ma-check nyo lahat ng pinag-usapan natin mula kanina. Pero kung trusted nyo naman yung seller or kilala nyo, okay lang din naman yung mga COD, COP or yung mga delivery na yan. Pero much better talaga meet up para ma-check nyo lahat ng mga pinagsasabi ko sa inyo kanina. Next tip ay check nyo yung FB. Yan, kung pagtingin nyo ay medyo bago lang yung Facebook, kakagawa lang, wala masyadong friends, wala masyadong post, yan, medyo red flag na yan sa akin. Pag nakalock naman, may iba kasi talagang mga tao na gusto ng pribadong buhay. Pwede nyo rin naman i-ask yung seller kung pwede nyo siyang i-add, then hingi kayo ng picture ng mismong unit na bibili nyo kasama yung ID. Mas okay kung kasama rin yung mismong seller, then compare nyo yung ID dun sa mukha niya kung siya ba talaga yon. Kaso nga lang, napepeke na rin kasi yan yung picture. Pwede na rin kasi siyang i-download sa ibang seller, tapos kukunin siya ng mga scammer. So, medyo ingat na lang din sa part na yon. Last tip para maiwasan yung scam is yung video call. As yung seller, kung pwedeng tumawag sa kanya, yan, video call kayo, pakita nyo yung unit, yan, yung ID, yung mismong seller. Kung hindi naman talaga siya scammer, hindi naman siya matatakot dyan Tsaka para 100% panatag yung loob nyo. So yun lang naman yung mga tips ko. Kung bibili kayo ng second hand na action camera, check nyo lahat yon para maiwasan nyo yung scams or masirang unit. Ayan, tara, uwi na tayo. Gagabi na. Kanina pa ako dito dada ng dada. Hindi ka naman naka-like tsaka naka-subscribe. Bruhak ka. Okay, so hanggang dito na lang at salamat sa panonood. Sana'y na-enjoy nyo yung video. Bye bye. Peace out.